Abay, naputol na ho ang San Jose Bridge, isa huyang pangunahing tulay dyan sa Santa Ana, Cagayan dahil sa hagupit ng bagyong Ophel. Kaya naman marami ang stranded na mga pasahero at mga motorista. Sinikap naman ngayon ng LGU at ng DPWH na mabilis itong makumpuni. At para ito'y madaanan na rin po para maghatid ng tulong sa mga apektado ho ng matinding hagupit ng bagyo. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, anong timeline ng DPWH para maayos yan? Alex, sabi ng DPWH maging ng LGU in 24 hours ay maisasaayos na nila itong tulay ng San Jose Bridge dito sa boundary ng Santa Ana, Cagayan maging ng Gonzaga, Cagayan. Pero bago pa man maisaayos yan, ang ilang mga residente gumawa na lang ng ilang diskarte katulad ng pagdaan dito sa gilid ng tulay para maipagpatuloy yung kanilang gagawin ngayong araw. Matapos manalasa ang bagyong Ophel sa northeastern part ng Cagayan, ganyan ang tumambad kaninang umaga sa maraming residente at motorista. Putol ang bahagi ng tulay sa San Jose Bridge sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Dahil dyan, stranded ang maraming residente maging biyahero. Ito lang kasing daanan papasok at palabas ng bayan ng Santa Ana, Cagayan, maging ng ilang bahagi ng Gonzaga, Cagayan. Nang dahil sa nangyari, problemadong maraming residente at mga motorista dahil hindi nila mapuntahan ang kanilang dapat na puntahan ngayong araw, trabaho, negosyo at iba pa. Laking problema sa amin ito dahil ito yung daanan namin na papunta sa sa ibang bayan Kaya problema namin ngayon ito. Dahil lahat ng namin ngayon dito, bukirin natabunan ng mga punong kahoy. Ito lang ang daanan namin papunta ng bayan. Lahat ng Maynila o man, dito kami dumadaan. Ngayon lang po nangyari yan sa ilang taon na yan, sir, na bumahalin po noon. Ganito, mga ilang taon na, mga nandito ka na noon, nung bumahal dito na. Natabunan din po ito ng kahoy noon, sir. Mga 1989 siguro noon. Napuno po ito ng kahoy din noon sa ngayon na nangyari na ito, sir. Kaya kung ano ang desisyon ng gobyerno dito, dahil gobyerno po ito, yan ang kanila, sir. Tay, paano hindi kayo makakapunta dun sa bayan? Kwan po niyan, ang laban yan, maglalakad na lang dyan, sir. Kita dito sa gilid ang nagkalat mga troso na hindi pa malaman ng mga residente kung saan nagmula na isa din sa posibleng dahilan na itinuturo ng mga residente kaya raw naputol ang bahagi ng tulay. Kita naman sa drone video ang unahang bahagi ng tulay na napuno na ng mga troso sa hindi malamang dahilan ng mga residente kung saan nagmula. Ang ilang residente napilitan na lang na dumaan sa gilid ng tulay patawid sa bukirin kahit anong kanilang bitbit. Habang nagkakaroon ng repair dito sa San Jose Bridge sa boundary ng Santa Ana at Gonzaga, Cagayan, ito muna ang gilid ng tulay na nagsisilbing daanan ng mga residente papasok at patawid dito sa magkabilang bayan. Hindi kasi pwede muna yung makasasakyan habang isinasaayos at pansamantalang nilalagyan ng temporary na daan itong tulay na ito. Ayon kay DPWH Information Officer 2 Maricel Acejo, ginagawa na nila ng paraan para pansamantalang madaanan muli ang tulay at matuloy-tuloy ang delivery ng supply ng mga pagkain at iba pa papasok sa Santa Ana, Cagayan at iba pang kalapit na bayan. Pero sa ngayon nagpapatuloy ang ginagawang clearing operation ng Provincial Capital maging LGU sa bahagi ng tulay. Inaalis ang mga punong kahoy na naipon sa tabi maging sa kalsada at sa paligid. Ginagawa na din ang paraan ang nasabing tulay na magawa ng temporary na daanan ang problema. Hindi pa nila malaman kung kailan ito matatapos magawa. Sisikapin daw nilang magkaroon muli ng pansamantala munang madaanan para magpatuloy ang pagpapadala ng mga tulong na pagkain sa nasabing bayan para sa mga naapektuhan din ng bagyong Ophel. Importante ngayon itong mga daanan natin para sa pagsagawa ng relief operations and of course our rescue. So hopefully po within the day po gawa po tayo agad po ng way para po ma-restore po yung accessibility on that area po kasi ito yung nagdudugtong sa may Gonzaga and Santa Ana. So hopefully yes ma'am, within the day po makaroon na tayo na final po na resolution para nga mapagdugtong po yung dalawang bayan po na yan.
Nang dahil sa mga nangyari na magkakasunod na bagyo, hiniling ngayon ni Governor Manuel Mamba ng Cagayan ang tulong mula sa pribadong sektor para sa magkanasalanta na magkakasunod na bagyo na tumawa sa lalawigan. Bagamat patuloy ang tulong na ibinababa raw ng national government, malaki na umano ang dagok na iniwan ng mga bagyo sa Cagayano. As far as QRF fund, talagang paubos na po o ubos na. No, kaya, Ma'am Ali, ang problema natin isa is between now and the planting season kasi there's nothing to harvest anymore, magkasira-sira. So walang trabaho sa agriculture for the next 3 months. Kasi ang ating planting season will be December, later part of December, until January kasi siyempre iniiwas mo namin sa taglamig. Kahit konting tulong na walang pagkakakitaan dahil walang trabaho. Samantala, Alex, ay tuloy-tuloy yung ginagawang pagtatambak dito sa dalawang approach nitong San Jose Bridge na bumagsak kagabi o kahapon dahil sa bagyong Ophel. At dito naman sa Santa Ana at maging Gonzaga, Cagayan, nananatiling wala pa ring supply ng kuryente pero tuloy-tuloy daw ang ginagawang repair ng Cagelco 2, yung power distributor dito sa probinsya na ito. Ang hiling ng mga residente rito ay sana daw maisaayos itong tulay na ito sa lalong madaling panahon dahil ito lang talaga yung way of mobility nila papasok at palabas nito nga magkabilang bayan dito sa northeastern part ng Cagayan, Alex. Okay, Erlo, sa video na pinakita mo sa amin, tila yung mga heavy equipment na ginagamit sa pagkumpuni diyan sa nasirang tulay ay parang kulay kahel, no? Orange, no? So ibig sabihin, DPWH yan. Pero, ang tanong ko sa iyo, saan yung sinasabi ng Pangulong Marcos ang dapat tumulong dyan yung mga pribadong contractors? Asan sila ngayon? Well, Alex, wala tayong nakita ng mga private contractors dito, no. Ang nakita nating mga equipments na nandito ay from local government unit, maging yung DPWH. Pero hanggang sa oras ito, wala pa tayong nakikita mga private contractors para tumulong dito sa pagsasaayos nitong tulay na bumagsak yung dalawang approach para nagsakaroon ay mas mapabilisan na, Alex, yung paggawa nito at madaanan na rin ng mga residente, Alex. Okay, binanggit mo kanina yung timeline na ano sabi mo, 24 hours maayos sila yan at madudugtong? Yes, Alex, yung 24 hours na yon ay hindi pa siya totally repair pero parang remedyo pa lang as of now para maipagpatuloy yung delivery ng mga goods outside and in dito sa Gonzaga maging Santa Ana. At pag-aaralan nilang maigi din sa mga sumunod na araw o linggo kung paano nila maisasaayos na totally itong tulay na ito na kung magkaroon man ng another na kalamidad na wag naman na sana dahil nakakailan na itong Cagayan ay hindi na mabubuwal itong magkabilang panig ng tulay. Maging yung ibang mga tulay pa dito sa northeastern part ng Cagayan ay kanila rin sisaya sa atin para nang sa ganun ma-anticipate na rin yung mga pwede pang mangyari katulad na lamang nitong nasa aking likuran ito sa San Jose Bridge, Alex. Okay, Erlo Bringas, maraming salamat sa iyo. Live po dyan sa Gonzaga, sa lalawigan ng Cagayan. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.